Magandang araw po, Tito Ike. Ako nga po pala si Carlo, 25 years old, taga Quezon City. Hindi ko po alam kung paniniwalaan niyo pa to, pero simula nung araw na yon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kasi pakiramdam ko, Tito, hanggang ngayon, may sumusunod pa rin sa akin. Nangyari po ito isang Sabado. Plano lang sana namin ng barkada ko na mag-hiking. Simple lang. Si Mark masayang-masaya habang nagbibiro. Pre Carlo, ready ka na ba? Baka mamaya ikaw unang sumuko ah. Sabi ko naman, ulol, ikaw nga hinihingal kahit hagdan lang. Si Jessa tumawa. Kayong dalawa talaga. Basta ako, picture-picture lang. Masaya kami noon, Tito. Walang kahit anong kaba. Kung alam lang namin kung anong mangyayari, sana hindi na lang kami tumuloy. Habang naglalakad kami papasok sa trail, may napansin akong matandang lalaki. Nakatayo siya sa gilid, nakatingin sa amin. Sabi ng matanda, "Sa taas ba kayo pupunta?" Sabi naman namin, "Opo, tay." Sabi ng matanda, "Mag-ingat kayo, lalo na kung may makita kayong hindi dapat." Bulong ni Jessa. "Naku tay, panakot po ba yan?" Hindi siya ngumiti, Tito Ike. Hindi rin siya nagsalita ulit. Tumingin lang siya sa gubat. Parang may alam siya. "Pre, parang ang weird nun ah," sabi ni Mark. "Hayaan mo na, matanda lang yun." At doon nagsimula ang pagkakamali namin. Habang tumatagal ang lakad namin, napapansin ko na parang may mali. Bulong ni Carlo. "Guys, napapansin niyo ba? Parang ang tahimik." Tugon ko naman, "Oo nga, wala akong naririnig na ibon." Si Jessa nagbiro pa. "Ang arte niyo naman, normal lang yan." Pero Tito Ige, hindi yun normal. Kasi pati hangin, wala. Parang patay ang gubat. Sabi ni Mark, "Pre, parang wala na tayo sa tamang daan." Napatigil ako. "Hindi pwede. Kanina nandito lang tayo ah." Paglingon namin, wala na yung dinaanan namin. Si Jessa, natatakot na din. "Guys, hindi na to funny." Doon na ako kinabahan ng tuluyan, pero hindi pa pala iyon ang pinakamasama. May nakita kaming isang bukas na lugar sa gitna ng gubat at sa gitna nito may bilog. Mga bato, maayos ang pagkakaayos, parang may ginagawa doon. Si Jessa na curious lumapit siya doon. Ang ganda, parang ritual site. Tinapakan niya ang gitna. Biglang lumamig ang paligid. "Guys, anong nangyayari?" Hindi ako makagalaw, Tito. Kasi sa likod niya, may nakita ko. Isang babae, nakatayo sa malayo, nakaputi, nakayuko, natatakpan ang mukha ng buhok. "Mark, may tao!" Natulala si Mark, sabi niya. "Hindi yan tao." Bigla siyang nawala. Parang usok. Yung mga bato, gumalaw. Napasigaw ako bigla ng, "Takbo!" Tumakbo kami. Pero Tito, kahit anong takbo namin, paikot-ikot lang kami. Parehong puno, parehong daan. Kumpleto na. Simulan na. Kayo na. Umiiyak na si Jessa. "Hindi ko to gusto." At doon, may nakita kami. Sa isang puno, may nakasabit. Isang manika. Duguan. Walang mata. Nakangiti. At may nakasulat. "Kulang pa kayo ng isa." Tito Ike, 3 lang kami. Pero sa bilog, 4 ang pwesto. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko siya ulit. Mas malapit na at doon ko na-realize, hindi kami ang nakakita sa kanya. Siya
ang matagal nang naghihintay sa amin. Tito Ike, akala namin nakatakas na kami. Akala namin paglabas namin ng gubat, tapos na ang lahat. Pero mali kami kasi nung araw na yon may sumama sa amin pauwi. Sabi ni Mark, "Pre, bilisan mo." Si Jessa naman umiiyak na. Ayoko na! Ayoko na dito! Hindi ko alam kung paano pero bigla na lang may nakita kaming daan palabas. Parang may pumutol sa nangyayari. Parang pinakawalan kami. Si Mark nagulat. "Pre, nalirinig mo na ba?" Sabi ko naman, "Oo, bumalik yung tunog." Si Jessa habang umiiyak, "Uwi na tayo! Please!" Hindi na kami nag-usap. Diretso na kaming bumaba. Pero Tito Ike, habang naglalakad kami palabas, may pakiramdam ako. Parang may sumusunod. Bumulong si Mark. "Pre, naririnig mo ba?" Sabi ko na lang, "Anong? Wala naman ah." Pero narinig ko, Tito Ike. Sigurado ako. Hindi lang kaming tatlo ang naglalakad. Tahimik kami lahat. Walang nagsasalita. Si Jessa may binulong. "Guys, may gusto akong sabihin." "Ano yon?" tanong ko. Tugon ni Jessa, "Kanina, nung nasa bilog ako, may narinig ako. Boses." "Anong sinabi?" tanong ni Mark. Sagot ni Jessa. Sabi niya, "Kompleto na. Simulan na." Natahimik kaming tatlo, Tito Ike. Bigla akong kinabahan lalo. Kasi yun din yung narinig namin sa gubat. "Jessa, may iba ka bang naramdaman?" Sabi ni Jessa. "Parang may humawak sa paa ko." Nagkatinginan kami ni Mark. Hindi na to normal. Pag-uwi ko, akala ko makakapahinga na ako. Pero doon ko lang naramdaman na hindi pa tapos. "Ma, nandito na po ako." Walang sumagot. Tulog na siguro sila. Dumiretso ako sa kwarto. Pagod na pagod ako. Pero bago ako matulog, napansin ko yung sapatos ko. May putik. Itim na putik. Hindi normal. Parang galing sa loob ng bilog. Tito, nagising ako bigla. Kompleto na. Bigla akong napaupo. Walang tao. Pero may narinig ako. May naglalakad sa sala. Dahan-dahan akong lumabas. Pagtingin ko, walang tao. Pero may tumutulo sa sahig. Paglapit ko, dugo. Hindi pwede. Sinundan ko yung patak hanggang sa tumigil ako. Kasi sa harap ko, nasa sala siya. Yung babae sa gubat, nakatayo, nakatingin sa akin. Dahan-dahan siyang umangat ang ulo. At doon ko nakita, wala siyang mukha. Puro dugo. Pagmulat ko, nasa kama na ako. Umaga na. Panaginip lang ba yun? Pero tito, pagtingin ko sa paa ko, may bakas ng kamay. Parang may humawak. At itim ang marka. Biglang nagring ang sipi ko. Si Mark, tumatawag. "Hello?" Si Mark, takot na takot. "Pre, si Jessa." Sabi ko. "Bakit?" Si Mark, halos umiiyak. "Nawawala siya." Natahimik ako. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi ni Mark. "Hindi siya umuwi kagabi."
Doon ko naintindihan, Tito. Hindi pa tapos ang ritual at mukhang isa-isa kaming kukunin. Tito Ike, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero sana hindi na lang namin siya hinanap. Kasi yung nakita namin, hindi na si Jessa. Pagkatapos tumawag ni Mark, nagkita agad kami. Mukha siyang hindi natulog. Inulit ni Mark. Pre, hindi siya umuwi kagabi. Sabi ko naman, tinawagan mo na ba pamilya niya? Sagot ni Mark. Oo. Wala rin silang alam. Tahimik kami. Pareho naming iniisip yung nangyari sa gubat. Pre, babalik tayo. Napatingin si Mark. Ano? Kailangan natin siya hanapin. Kailangan natin siyang hanapin, sabi ko. Alam mo kung anong lugar yun? Napasigaw si Mark. Mas delikado kung hindi natin siya hahanapin. Ayaw niya. Pero pumayag din siya. Kasi alam naming dalawa, may mali na. Pagbalik namin sa gubat, iba na agad ang pakiramdam. Mas malamig. Mas tahimik. Parang hinihintay kami.